Sabi mo ka sa tabi mo, ikaw ay mahalagang perlas. Dito ko naintindihan na yung mensahe ng Panginoon sa atin dito is all about us and Jesus Christ. Ang sabi ng salita, sabi sa Mateo 13:44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Next verse, sabi dito. Jump na naman. At yung slide, nag-nervous. Sabi po sa verse 45, ang kaharian ng langit ay tulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. Alam niyo ba mga kapatid na yung perlas na tinatawag dito is all about tayo. Pag binalikan natin to, merong isang merchant na naglalakad at magtataka ka na lang kung bakit sa isang bukid may nakabaon na kayamanan. In those days, the days ng Panginoon, pag meron pa lang isang bukid, minsan may mga gera or may mga pag-aaway sa ibang lugar, meron pala silang mga daladalang kayamanan na ibinabaon nila sa isang lugar. Ganun pala yung culture nung time ni Jesus Christ. Ibabaon nila, and pag natapos na yung gera, babalikan nila at saka nila huhukayin. Ganun pala nung mga panahon na yun. Pero itong merchant na to ay naglalakad at bigla na lang may nakita siyang isang bagay na nakabuwag. Ibig sabihin, mga kapatid, meron siyang hinahanap. Doon sa lupa na yun. And take note, ito hindi sa kanya, hindi niya lupa ito. Bakit? Dahil sabi nito, ito ay dali-dali ang itinabunan ulit yung nakita niyang kayamanan. Nakita niya, ibinaon niya ulit. At nung pagbaon niya ulit nun, umalis siya at bininta niya lahat ng anong meron siya. Tapos, binilikan niya at binili niya yung bukid na yun. Pagkabili ng bukid, of course, pag binili mo isang land, lahat ng nandun sa bukid na yun ay sa'yo. Amen? Nung pagbili niya doon, makikita mo rito na it's all or nothing. And we were talking about this message earlier between Pastor Jesse and I. Sabi ko, pag pala binasa mo yung Matthew 13:44, it's not us looking for Jesus. Minsan hindi natin hinahanap ang Panginoon. Ang sabi ng Romans, ni isa ay walang matuwid. Tignan mo yung katabi mo, hindi matuwid yan. Maraming kasalanan yan. At maraming nagawang kasalanan. At marami pa rin nagagawang kasalanan. Sabi mo nga, praise God. Alam mo kung bakit? It's because Jesus Christ Himself saw you. Doon sa karumihan mo. At alam mo ang ginawa niya? Ito, masarap pag nalaman natin mensahe ng Lord. Jesus the King took off His being God to pursue us. Sa mga nanliligaw, mga lalaki, yung mga may asawa ngayon, di ba kung nanliligaw kayo, lahat gagawin mo para sa nililigawan mo? Tama ba? Makuha mo lamang yung kanyang matamis na, oo. Di ba? Lahat gagawin mo. Pag sinabi niya gawin mo to, sabihin niya pumunta ka doon, bilhin mo to, lahat gagawin mo. You want to impress the person. Tama ba? Mga lalaki, I do believe, ang lalaki lang ang naliligaw, walang babae naliligaw. Amen? It's always the man who's pursuing the woman of his choice. Pero last night when we were having this Bible study, sabi ko, hindi pala kailangan habulin ng lalaki yung babae. Ang sabi ng Genesis chapter 2, sabi niya, and God put Adam to sleep. And He took off one of his ribs. And in that rib, sabi doon, He formed the woman. Alam ba niyo na everything that God created is good? Do you believe that everything that God created is good? Amen. Pero when one time, in God's Word, na sinabi ng Panginoon, and God saw that everything that He had created
is good. Sabi ng Genesis 1. Pero pagpasok ng Genesis 2, ang sabi ng Panginoon sa Genesis 2, it is not good. Wait, sabi ko, Lord, kanina sabi mo, everything is good. Everything that you created, the people, those animals, the trees, everything that you see around you. Sinabi mo, everything is good. Pero pagpasok ng Genesis 2, pag sinabi mo, it is not good. Ang sabi ko na doon, it is not good for man to be alone. Ayaw ng Diyos na isang tao ay mag-isa. Tapi mo kalimutan, dumadaan ka pa sa problema. Ayaw ng Lord na mag-isa ka. Ang gusto ng Lord na lagi kang may kasama. Ang sabi nga ng tao, di ba? No man is an island. Wala, ni isang pwedeng mag-isa. Pag nag-isa ka, wala kang ibang pwedeng isipin, kundi, kawawa naman yung sarili ko. Iniiwan ako ng kaibigan ko. Inalpusta ko ng boss ko. Hello, marami tayong mga iniisip sa ating mga buhay pag tayo nag-iisa. Pero sabi ng Panginoon, it is not good for man to be alone. Ayaw ng Lord na mag-isa ka sa problema. May dadaling isang tao upang ikaw'y mapalakas. Ayaw ng Lord na dumaan ka sa pagsubok na yun na ikaw lamang. Bibigyan ka niyang tao magpapalakas sa iyo. Katulad din ito, Jesus Christ pursued us. Isa sa atin hindi hinahanap ang Panginoon. Ano yung pinaka-isang bagay na hindi nyo kayang mawala sa buhay nyo? Sino? Ano yung bagay na alam nyo na pag nawala yun, kulang ang pagkatao nyo? In these days, for sure, is your mobile phone. Tama ba? Pag gising mo pa lang, wala ka ibang hanapin kundi yung alin. Ang cellphone mo. What if we also do the same thing with our Bibles? Na pagdilat ng mata natin, hanap natin yung Bible. Pagkuha natin sa Bible, babasahin natin katulad ng binabasa natin ng mga Facebook messages, yung mga Instagram photos. What if, when we pursue God's Word, makakaya kaya natin? It is a challenge for all of us. Many times we go to church every Sunday, but the whole 6 days we don't read God's Word. Bato-bato sa langit na may tamahan, mag-born na ginawa kasama ko doon. Ibig sabihin mga kapatid, Jesus Christ pursues us. Paano na tayong hinahanap? Sabi nito, in Philippians chapter 2, verse 7 and 8, sa halip, sabi mo, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya katulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. See, every time you see the cross, God reminds us that He is pursuing us. Paano nangyari yung pastor? Paano niya ako hinahanap? Alam mo kung paano? Ikaw na makasalanan na nandito mo ngayon, na ngayon narinig yung salita ng Panginoon. That is how God is searching for you. From the time of Adam until Revelations, until now, God is pursuing us. Just like that merchant, nung makita niya yung kayamanan, there is something good dito sa treasure na to. There's something good in John. There's something good kay Emerson. There's something good kay Emily. There's something good kay Marian. It means God sees something good in you. Ang nakakatakot, God is good, but we are not. Alam ba niyo, pag lumapit kayo sa presensya ng Panginoon at ikaw hindi matuwid, mamamatay ka. Ganon kalingning ang presensya ng Panginoon. But praise God. Sabi mo, praise God. Alam niyo kung bakit praise God? Because He sent His Son, Jesus Christ, for us who are unrighteous to come to the Father to become righteous. Dito ko nakikita mga kapatid na ang Diyos na dating hari na nakaupo doon sa langit, hinubad niya yung pagkahari niya. Ang sabi dyan, nagkatawang tao siya. Naging isang karaniwang tao. Alam ba niyo sa Bible, sabi ng Isaiah 54, wala kang makikita anyo ng Panginoong Hesus na hahangaan mo. Hello? Di ba meron tayo minsan mga hinahangaan, mga artista, mga vloggers, kaklase, kaibigan, hinahangaan natin sila. Ang ganda niyang manamit. O ganyan, ang ganda niyang kumanta, ang galing niyang kumanta. Pero kay Jesus Christ, when He was born,
on earth, wala kang pwedeng makita kay Jesus Christ na hahangaan mo at susundan mo siya. Hindi mo siya papansinin. Pag naglalakad ka sa mall, pag nakita mo siya, wala yan, hindi mo naman kilala. Wala kang pakialam sa kanya. Ganon si Jesus Christ nung nandito siya sa lupa. There's no beauty that is found in Him. Alam ba niyo kung gano'ng kasarap yung mensahe? He found something beautiful in you. Every time He looks at you, He looks Himself na ikaw ang kanyang nilikha na kawangis niya. Kaya sabi ito, ang nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin. Tapi yung mo, masunurin ka ba? Sabi ito, hanggang kamatayan. When Jesus Christ was on the cross, isa lamang ang nasa isip niya. Ikaw, tayo, yung mga taong nasa labas, yun ang nasa isip niya. Walang ibang inisip ang Panginoon kundi tayo, na maligtas tayo at makasama niya tayo balang araw. Sino yung pinakamamahal mo na every time na maglakad ka, bago ka matulog, inaalala mo, naiisip mo siya? Who's that very important person na palagi mo siyang inaalala? Yung tatay mo, yung nanay mo, yung kaklase mo, yung crush mo, yung nililigawan mo, yung asawa mo, yung anak mo. Pero Jesus Christ was focused on us because His love is in us. Sabi nito, at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Maging ito man ay kamatayan. Alam mo katabi mo, kaya mo bang mamatay para sa akin? Hindi, di ba? Wala ni isang tao ang pwede niyang ialay para sa ibang tao. Ito ang maganda. Kaya mo bang ialay yung sarili mo sa isang taong alam mo makasalanan? Hello? Wala. Pastor ka pa o hindi. Leader ka man o hindi. Nagsaserve ka man sa church o hindi mo kaya gawin yon. Hindi natin kaya gawin yon. There's only one person who lived, who did that thing on that cross. And that is found in Jesus Christ. Dito natin mga kapatid, makikita na hinubad niya yung pagiging hari niya. Alam mo yung kwento about the prince and the pauper? Meron dalawang bata na ipinanganak, at nung ipinanganak sila, pinaghiwalay sila. Ngayon, yung isang batang lalaki, dinala doon sa hari. Nung lumaki siya, naging prince. Hinubog siya na maging hari. At yung isa, napunta doon sa isang pamilya na hindi mayaman. One day, nagkita sila sa kalsada at nakita nila yung bawat isa. Sabi niya, kamukha ko to. Sandali, kamukha ko yung prinsipe. Sabi naman ng prinsipe, kamukha ko tong dukha na to. There was one time na nag-meet sila. Ang sabi ng prinsipe, come here, sabi niya, let's do something good. Sabi niya, pwede ba na magpalit tayo? Susuot mo itong mga balabal ko, susuot mo itong aking crown, and then uwi ka sa palasyo at ikaw yung magiging ako. Alam ba niya, nagpalit sila. Hindi na malayan nung hari at nung nanay tatay nung dukha na nagpalit sila dahil magkamukha sila. Tignan mo yung katabi mo, kamukha mo ba siya? Hindi. Ni isang tao may wala kang kamukha dito. We are all made and created unique in the eyes of God. Even our fingerprints are not the same. No two persons are alike. Even twins, they're not alike. May mga karakter yung isang twin, nakakaiba dun sa isang twin. Pero pag sa harapan ng Panginoon, para tayo yung kayamanan na pag nakita niya, babalikan ka niya. Minsan pag pumunta ka sa mall, may nakita kang bagay pag gustong-gusto mo. Pero wala kang pambayad, babalikan kita. Na-experience na ba niyo yun? Na pag may nakita kang gusto mong bilhin at magkaroon ka ng ganon, pero wala ka pang pera, pag-iipunan kita. Alam ba niyo, ganun ang ginawa ng Panginoon? He bought that land so that He can have you. Pag binasa mo yung chapter 13 ng Matthew, minsan nakala natin, tayo yung nakahanap doon sa kayamanan. Kayamanan natin si Jesus Christ. No. The deeper meaning is Jesus Christ saw you and He wants you to be with Him. Kaya hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Kahit na madumi ka. Kahit na madumi tayo.
Imagine this. Kung ikakasal ka, there is this groom and there is this bride. Bago kayo kasal, yung mga babae, bago kayo kasal, anong ginagawa ninyo? Nagpapaayos, pupunta sa spa, papakilay, magpe-makeup, hahanap ng gown, mag-fit ng gown, hahanap ng shoes. Para pagharap mo sa asawa mo, bakit? Pagharap mo sa asawa mo, maganda ka. Tama ba sa mga babae? Yung mga lalaki naman, walang ibang pwedeng gawin yan, kundi hintayin yung asawa nila na pag nakita nila, ay presentable sa lahat ng tao. Imagine yung woman na ikakasal sa'yo, ay maduming-madumi. Sa mga lalaki, sa mga ikinasal na, sino na ikinasal dito? Kung wala pang kinasal na lalaki. Sa mga lalaki kinasal na. Imagine niyo yung mapapangasawa nyo, na pag pumunta sa palambahan at humarap sa harapan ng Panginoon, doon pa lang sa pintuan, makita mo, puro grasa na. Tapos punit-punit yung damit niya. Tapos nakatapak lang siya. Tapos wala siyang kaayos-ayos. Sa palagay mo, Pastor Emerson, ikakasal mo pa ba siya? Kuya John, ikakasal mo pa ba siya? Kung ako yung lalaki, hindi mo siya ikakasal. Paano siyang iprepresent sa magulang ko? The same thing with you and I. Hinanap ka ng Diyos in order